Ayan mga kaibigan, nararamdaman na natin at nakikita natin ang isang napakalaking katahimikan, no? Katahimikang patuloy na naririnig at nakikita ng sambayanan. So, ito po yung pananahimik po ni na Browner at ni Nartates, no? Dalawang haligi ng mga tinatawag nating men in uniform. Ayan. So, si Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at ang PNP Chief na si Nartates, no? Melencio Nartates, ay hindi natin kinariringgan ng anumang salita, mga sagot, no? Sa nakikita nating napakalaking anomalya sa flood control projects. And ito po ay katakataka. Ayan. So, ito kasi yun, mga kaibigan. Kapag ang isang tao ay nananahimik, there's something wrong. Kapag ang isang tao ay nananahimik sa kabila ng lantaran, mga obvious, no, na mga krimen, tahimik, walang naririnig, walang exposures, kahit na batikusin, banggitin po yung kanilang mga pangalan ng mainstream media, ng mga nagrarally. Kapag katahimikan po yung nakikita natin, yung naoobserbahan natin, there's something wrong. Ayan, so there's something wrong. So eto na nga, mga kaibigan. Ang tanong natin dito kina Browner at Nartates, na kanino ba ang inyong loyalty? Na kanino ba ang inyong sinumpaang tungkulin? Nasa panig pa rin ba kayo ng bayan at ng mga mamamayan? Yan po ang isang katanungan. Simple, pero mabigat. Okay? So, ito lamang po yung maiiwan ko sa inyo. Na isang salita lang naman, simple lang naman itong salita. Mga general. Okay? Simple lamang po ito. Kayo po ay dalawa lamang sa haligi. No? Kayo po ay dalawa lamang sa mga haligi ng military forces, kung tawagin. Yung inyong mga nasa laylayan, yung mga tauhan po ninyo, yung mga tao po ninyo sa ibaba, ang tanong, nasa inyo pa ba ang suporta nila? Okay? So, sa konteksto po ng isang pamilya, nanay, tatay, mga anak, meron tayong tinatawag na prodigal son. Meron din tayong tinatawag na ginawa naman ng mga magulang ang lahat ng kanilang kayang gawin para ituro o turuan ng mabuting asal o kabutihang gawain ang kanilang mga anak. Pero may mga lumalaking suwail. Yung ilan pa nga ay naglalayas, umaalis sa puder ng kanilang mga magulang para maging, alam nyo na, rebelde. Okay? So, ganyan din po ang istruktura sa military forces na nakikita natin. Kahit na po matindi, mataas ang inyong posisyon, kapag meron kayong mga tao sa baba na nakikita na yung katotohanan, obviously, wag po ninyong asahan na yan po ay sasama sa inyo hanggang sa huli. Di ba? Kasi unfair sa kanila
yung kayo lang yung nakakuha, kayo lang yung nakakubra, kayo lang yung nakatanggap kung ano mang reward o kung ano mang pera meron kayo. Unfair. So eto na nga yung balibalita. Okay, so eto na nga yung balibalita. Magkano nga ba ang halaga ng insertion sa DPWH? Okay, magkano nga ba yung halaga ng insertion sa DPWH? It's amounting to 421 billion pesos. It's 421 billion pesos. Okay, so napakalaking halaga. Diba? Of the 421 billion pesos na yan, magkano lamang yung hinarang ng Pangulo? It's only 29 billion pesos. So 421 minus 29, di ba? Malaki pa rin. Di ba? Malaki pa rin yung pera na nawawala o nakulimbat o sinasabing napunta sa mga contractors ng DPWH, sa mga opisyal ng DPWH, sa mga congressmen, hanggang kay Zaldico, hanggang kay Martin Romualdez, etc. So, eto kasi yun, 15 billion daw na proyekto ng DPWH ay nakalaan para sa isang programa, para sa proyekto ng military forces, yung tinatawag na TIPAS ba yun? Ayan, so TIPAS, panoorin natin ito. Ang halaga lang naman nito ay 15 billion. So, imposible. Imposible guys na hindi ito alam ni Nartates at ni Browner. Ayan. Itong 15 billion na kasi ito, mga kaibigan, ay sinasabing ghost military project. O, di ba? Meron palang ghost military project. Panoorin natin itong chika, itong Marites sa Net25. 15 billion pesos. Oo. Okay. Ang project ay kung tawagin ay TICAS. Ha? TICAS. Ang tama, mga sundalo talaga. TICAS. Mga matitikas talaga yan. Oo. Project TICAS. TICAS. Pero ang ibig sabihin yan ay tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad. Nako. TICAS program ng DPWH. So, programa ng DPWH to para sa mga sundalo natin? Kaya TICAS ang tawag. Alam ba ito ni General Romeo Browner? Palagay ko alam niya ito. Kasi para sa kanila to ha? Mula 2023 hanggang 2025, 15 billion ang kabuuan? Oo. Dapat ang itatayo nito, Nelson, ay ano ito? Mga barracks o lahat ng mga nationwide? Oo. Lahat ng mga kailangan ng mga sundalo. Grabe na lumilitaw, yung mga project pala, kung hindi man natapos, hindi nagamit. Ibig sabihin, may mga hindi na... Oo nga naman, paano mo gagamitin yung hindi tapos sa proyekto, di ba? Oo nga naman. Pero ni-report din ba nilang completed ito? Completed! 15 billion pesos proyekto ng DPWH para sa militar. Completed! Nakakapanginig lalo ito, ng pakinggan mo. Sabi ni Defense Secretary Gibo Chodoro, merong 944 projects sa TICAS program. Nationwide, 944. Okay. 648 nakaabot ng first phase. Ibig sabihin siguro ano lang yun? Yung, siguro poste-poste. Poste-poste. Yung land development siguro. 600, majority 648, diba? Okay. Pero dineklara completed. Hindi. Pwede ba natin parinig? Pwede ba tayo boss niya? Pakinggan natin. Sige nga po. Pakinggan nga natin. Sino? Secretary Gibo? Sa pagdinig ng Senado? Pakinggan natin. This is on the topic of the TICAS projects. Yes, Your Honor. And I'll just flash on the screen
nakita ko sa budget na merong 3 billion for 2026 for TICAS projects. And then for 2025 is 4.6 billion. But from 2019 up to now, there are about 944 projects. And then I saw in the last few years, pababa yung completion rate, meaning yung natatapos versus budget, no? Yes, Your Honor. So, Mr. Secretary, can you discuss with us, ano itong TICAS projects? Etong TICAS projects po ay projects na ginagawa ng DPWH para sa Armed Forces of the Philippines. And then nakita ko yung mga projects, mga barracks, Mga ano po, mga maliliit na facilities in the bases. yeah, and the completion, as you know, Your Honor, the amounts also were gradually being reduced through the years. And for this year, Your Honor, we propose that this be scrapped already and all the implementations be done by the DND-AFP. Secretary, because I also saw, we asked for some updates from the department. Nakita namin, for example, to slide 114, meron nakasulat construction of multipurpose building, tag as completed, pero mukhang hindi pa siya completed. No? Yes, Your Honor. Construction of multipurpose building sa Pasay, tag as completed rin, pero hindi pa siya completed. So, Yes, Your Honor. I believe ang gumagawa nito, DPWH. Yes, Your Honor. Kasi yung pondo ng TICAS nasa DPWH. Yes, Your Honor. Pero hindi nila natatapos yung proyekto. Yes, Your Honor. So, sayang naman yung building kasi nandyan na yung building pero hindi nagagamit for the purposes of And the department. And ano po, ang wala pa pong validation kung structurally pwede namin gamitin o hindi. Kaya yung remedyo po dyan ay sisiyasatin ho namin na mabuti. Ang mga projects na to at we will report to the committee. Actually, we have already the inventory we are willing to submit, and we will talk with Secretary Dizon what the remediation for this will be, to include filing of appropriate cases against the responsible people. Grabe ito, Nelson, ha? Hindi maliit na halaga, 15 billion. Sa sabihin, anomalya din pala ito. Anomalya. Sino kaya proponent nito, no? Sino kaya proponent at alam mo, ayaw ng Pangulong Bongbong na pinaglalangan ninyo mga sundalo, ha? Ang dami na. Di ba? Pinaglalangan ninyo ang sundalo at gagamitin pa natin sila sa ganitong klase ng anomalya? Tingnan mo, Jen, ha? Oh. Buti ito naka-live sa Senado. Ayun, no, Nakapagsalita si Defense Secretary Gibo Teodoro. makapagpapaliwanag, oh. Kung halimbawa, ginaya nila ang ICI na wag itong ipakita. To. Di ikaw ang iisipin mo, nako, ito ang pati pala mga sundalo, Defense Department natin. Defense Department, may mga anomalya. Yan nalilitaw. Kasi bulag tayo eh. Totoo. Hindi natin nakita, hindi natin alam yung mga pangyayari. Yan po ang importansya na naka-live yung hearing. Di ba? Pero ang gusto ko malaman ito, alam nga namang maaprubahan ng budget at may tayo yung building sa base ng sundalo na hindi alam ng opisyal. Siyempre, pipirmahan nila yan. Yung camp commander, yung kung sino man, di ba? Siyempre, aprubahan nila. Alam nga naman pumasok doon yung construction worker ng DPW. May gagawa kami ito, wala kayong pakialam, ha? Yes. Baka kinulata ka ng M16 na pagka nagkataon. Kaya nga. Malalim ito, Jen. At hindi maliit na halaga, 15 billion in 2 years. Sa lahat-lahat na ito. Tapos idadagdag pa natin dyan, Nason, yun namang, anong tawag natin dito? Yung ghost project din ng mga health centers Yan pa. under DOH naman. Oo.